sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Matapos ngang nakawin nitong si Dara ang kanta ni Jenny at ibigay kay Megan, dito nakapagdesisyon si Megan na umalis na sa Yumi at magsolo na rin tulad ni Jenny. Ikinagulat ito ni Miss Monica sapagkat alam niya na 4 na lang ang natitira sa Yumi. Kaya naman dito kinumbinsi ni Miss Monica si Megan kung ano ang dahilan at bakit siya aalis. Ngunit depensa ni Megan na gusto niya na ring magsolo. Kaya naman aminado itong si Miss Monica na medyo tagilid ang Yumi kung mababawasan pa. Kaya naman agad ngayong kinausap ni Miss Monica si Dara upang kumbinsihin ito na kausapin si Megan dahil 4 na lamang umano ang natitira sa Yumi at aalis pa si Megan. Ngunit maging itong si Dara ay kinonsinti rin ang desisyon ni Megan. Kaya wala na ring nagawa pa si Miss Monica kundi payagan ito. Ngunit paalala nitong si Miss Monica na oras na umalis si Megan ay hinding-hindi niya na ito kukunin pa kung sakaling babalik pa ito sa Yumi dahil ang mga taong nang iwan ay siguradong wala o manong mapapala. Alam ni Miss Monica ang dahilan kung bakit ninais nitong si Megang umalis dahil makikipagkompetensya na naman ito kay Jenny at hinding-hindi niya titigilan si Jenny hanggat hindi ito bumabagsak sa kanyang karera. Samantalang, ikinagulat nga ni Jenny nang madatnan niya itong si Mr. Freddy na hawak-hawak ang kamay nitong si Dara. Nagkunwari pa ang dalawa. Subalit halatado naman na tila may itinatago si Dara at Freddy. Bagay ngayon na tila pinagdududahan na ni Jenny. At dito mismo sa ball party ay magkakabanggaan na naman si Jenny at itong si Megan. Hindi nga nagpaawat si Megan at talaga namang hinarangan niya si Jenny. Sa bawat shots ng picture na ika-capture dito kay Jenny ay talaga namang humaharang si Megan na para bang nang aalipusta ito't ayaw masapawan. Ganun pa man ay matunog pa rin ang pangalan ni Jenny at nag-uumapaw ang kanyang ganda sa normal nitong simpleng suot. Kaya naman dito matapos ngang makita ni Nate na nagyakapan pa itong si Akira at Jenny, dito na rin magsisimula ang selusan. Sapagkat sa ball party ay kumanta nga itong si Nate. Ngunit ang kanta niya ay inaalay niya sa iba. Kaya ikinagulat tuloy ng ibang kasamahan sa Yumi dahil alam nila na itong si Nate ay talaga namang sobra-sobra ang kanyang gusto dito sa dalagang si Jenny. Maging si Jenny ay nagulat sa inastaan nitong si Nate. Ngunit anya pa ni Akira na kung mahal ka talaga ng tao ay hindi ka sasaktan at hindi ka susukuan nito. Kaya naman umano si Jenny ay bigla nga tuloy natahimik. Ngunit ramdam ni Nate na nakapansin itong si Jenny. Kaya hindi magpapatalo itong si Akira. Matapos nga makaramdam si Akira na nangliliit si Jenny sa kanyang sarili sa ginawa ni Nate, ay hindi nga niya ito palalampasin dahil si Akira ay kumanta rin at ang kamay ni Jenny ang kanyang kinuha. Mas lalong tinablan ng selos itong si Nate matapos ngang gawin ito ni Akira. Kaya hindi na makakapagtimpi itong si Nate at talaga namang susugurin niya si Akira. Mabilis umawat si Jenny para matigil na nga rin ang awayan lalo pat importante ang araw na iyon. Hindi nga natuloy ang away sana ni Nate at Akira. Sinabi ni Jenny na tumigil na si Nate dahil nakakahiya umano. Ito pa lamang umano ang pag-angat ni Jenny at sana hindi ito sirain ni Nate. Kaya si Nate ay umalma at dito bumalik sa kanyang inuupuan. Samantalang Minchi nakapansin sa tila pang-flirt nga nitong si Freddy kay Dara kaya agad niya itong kinumpronta. Sinabi nga nitong si Minchi na kanina pa siya nakakahalata sa tila pagiging flirty nitong si Freddy kay Dara. Mas mainam kung tigilan umano nila ito dahil baka kung makita sila ni Miss Vanna ay makahalata. Kinabahan ng bahagya si Dara dahil tagong-tago pa naman ang relasyon nila ni Freddy. Sa pagkakataong ito
ay biglang umayos si Freddy na parabang batang nasaway ng kanyang ina. Dito tuloy nagduda si Minchi na baka may relasyon ang dalawa, kaya dito na rin magsisimula ang tila pagmamanman ni Minchi sa dalawa. Hindi niya umano tatantanan hanggat hindi niya nahuhuli si Dara dahil naniniwala si Minchi na may relasyon ang dalawang tinatago. Samantalang dito na nga ngayon na magpapakitang gilas si Megan at sinabing mayroon nga raw siyang ilalunch na bagong kanta. At nagulat na lamang itong si Jenny na ang kantang ilalunch nitong si Megan ay ang kanta na sana para sa kanya. Hindi lang si Megan ang nagulat, maging itong si Miss Vanna. Sumugod si Miss Vanna sa opisina ni Freddy at tinanong kung paano nangyaring napunta kay Megan ang kanta ni Jenny. Alam nila pareho na sila lang dalawa ni Freddy ang nakakaalam noon, maliban na lamang kung merong nangharas namang traidor sa kanya. Nakaramdam ng takot si Freddy dahil alam niya na oras na malaman nga ang relasyon nila ni Dara ay katapusan na rin nitong si Freddy. Kaya naman agad ngayong nagpupumilit itong si Dara na kailangang maunahan ni Megan ang kanta ni Jenny, ngunit ang hindi alam ni Megan na ang inilabas ni Jenny na kanyang sariling compose na kanta ang magtatap sa unahan at ang kanta ni Megan na ninakaw niya na nga ay hindi pa nga sumikat, hindi rin talaga nasa listahan ng mga nauunang kantang sinusuportahan ng mga fans. Sa huli, bigo na naman itong si Megan at mangiyak-ngiyak ito dahil ang katotohanan ay hindi niya kayang pantayan itong si Jenny sikat sapagkat iba pa rin kapag pinaghirapan mo ang bagay na nais mong makamit kaysa sa nakuha mo lang dahil nakadikit ang iyong pangalan sa isang halari. Kaya naman sa pagkakataong ito ay mas matunog na ang boses ni Jenny, bagay na hindi na kaya pabagsakin nitong si Megan. Kaya gumagawa na naman ng paraan itong si Dara. Iniipit niya na si Freddy. Kinakailangan na umanong bitawan ng Engrande Management itong si Jenny at ilagay si Megan. Kaya sinubukan nga kausapin ni Freddy si Miss Vanna at hindi nagustuhan ni Miss Vanna ang opinyon ni Freddy rito. Anya pa ni Freddy na alam ba nito kung gaano ka-powerful ang boses ni Jenny at bakit niya iniluluklok si Megan. Marahil umano ay kasabwat itong si Freddy sa panggigipit kay Jenny. Basta't siguraduhin umano ni Freddy na maayos ang desisyon niya. Oras na makakita umano siya ng may butas ay hindi siya magdadalawang isip na tanggalin si Freddy bilang owner ng naturang company. Dahil sa kanilang dalawa ay mas matibay pa rin si Miss Vanna dahil siya umano ang nagbuo ng naturang kumpanya. Kaya naman itong si Freddy ay wala ngang nagawa. At itong si Dara ay mangyak-nyak na lamang dahil alam niya na hindi talaga kaya ni Freddy si Miss Vanna at hindi rin kaya ni Dara ang pataubin itong si Vanna. Kaya kumakapit na lamang siya ngayon kung saan pwede nga siyang makinabang para masuportahan ang pag-angat ng kanyang anak. Subalit kahit saang lupalo pa ilagay ni Dara si Megan ay tatalunin pa rin ni Jenny ang kanyang kapatid.